Isang general ng China, mga sangkay, nilampaso po ni Bongbong Marcos. Hello, magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan. Shoutout po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. At ito, pag-usapan po natin itong patungkol po sa isang general ng China na hindi pinalampas ni Bongbong Marcos. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Makikita nyo po sa baba, mga sangkay, ang subscribe button sa baba mismo ng video na to. Pindutin nyo po yung subscribe, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po ang ating Facebook page. Okay, rekta na po tayo. Ito po yung balita, mga sangkay. Pangulong Marcos Jr. kinontra ang pahayag ng Chinese General. Okay? Ito po ay nangyari, mga sangkay, sa isa pong forum. Doon po ata ito sa, kung hindi ako nagkakamali, doon po ito sa Singapore, mga sangkay. At ngayon, kumakalat po itong video na kung saan nilampaso nga raw po ni BBM itong general ng China. Agad na kinontra ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging pahayag ni Chinese Major General Xu Yu na sinisira umano ng Pilipinas ang kapayapaan sa rehiyon dahil sa pagkonsidera sa ibang partido at inililihis ang tunay na konsepto ng ASEAN centrality. Okay, so kinukontra ng China, noon pa yan, mga sangkay, sinasabi po nila na huwag mangialam ang ibang mga bansa sa issue o sa sigalot ng Pilipinas at China. Eh, ang problema dito, di ba nga, marami pong kakampi ang Pilipinas. At hindi lamang po sa Western countries, maging dito po sa Asia. Sino po ba yung kakampi ng Pilipinas? Andyan yung South Korea. Andyan po yung Japan. Andyan yung Taiwan. Andyan po yung Vietnam. Andyan po yung India. Yung mga bansang yan, mga sangkay, nagpapakita po ng solid na suporta sa Pilipinas. Ngayon, mga sangkay, sinasabi po nitong general na, kumbaga, bakit daw pinapahintulutan ng Pilipinas itong mga bansang ito na makialam dito sa ating rehiyon. Ngayon, kinontra po ito ni Bongbong Marcos. Sa pagsagot ni Pangulong Marcos sa tanong ng Chinese military official sa Shangri-La Dialogue, idinipensa ni PBBM ang posisyon ng Pilipinas ukol sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Indo-Pacific region. In the eyes of the international community, some of your Philippines behavior in recent Galing mag-English no? Okay recent times, it now sounds like you really consider other parties' comfort level, and there is a risk of ruining the regional long-earned, long-lasting peace since the end of the... Ito na, mga sangkay. Dito sasagutin po ni BBM. Since the end of the... I cannot imagine what you must be referring to if the reference or the allusion is to the Philippines somehow tearing apart what we have agreed on with in terms of ASEAN centrality. Quite the contrary. Ayon kay Pangulong Marcos, naninindigan ng Pilipinas sa pagsusulong ng konsepto ng ASEAN centrality. I think if you examine more closely the remarks that I just made, I precisely focus on ASEAN centrality, and that the principles that are laid down that are involved in the concept of ASEAN centrality are some things that we must use to guide us. Binigyan din rin ni Pangulong Marcos na ang usapin ng kapayapaan. Okay. Kasi ang pinupunto po dito ng China na ikaw naghahakot ka ng maraming mga bansa, ba't hindi ka mag-focus dito sa ASEAN? Ba't hindi ka mag-focus dito sa Asia? Bakit ka nangahatak ng mga kakampi galing pang Western countries? Kumbaga matindi po nabanggit yun, mga sangkay. Pero yun po yung punto. Ngayon sabi ni BBM, itong ginagawa ko nga, ang focus nito ay sa ASEAN Kasi pinapatupad niya dito yung international law na nilalabag po nitong China. Gusto makita ni BBM na kahit po tayong mahinang bansa when it comes to military, may kakayahan na ipatupad ang
kung anumang batas mula sa international. Kasi ang inaano lagi po nitong China, hindi, kayo kasi, hinahakot nyo, andito yung Amerika dahil sa inyo, andito yung ganito kasi dahil sa inyo. Pero sa Pilipinas, di ba, ang mga kakampi ng Pilipinas dito sa Asia, napakarami. Sino yung kakampi na klaro lamang po na panig sa China? Walang iba kundi ang North Korea. Pero pagdating sa mga kampi ng Pilipinas, andyan po yung Vietnam, dito po yan sa Asia. Andyan po yung India na top 4 na may pinakamalakas na militar sa buong mundo. Andito rin po sa Asia. Andyan po yung Japan na kasama po sa top 10 na listahan na pinakamalakas na militar sa buong mundo. Andyan po yung South Korea na kasama rin po sa top 10 na pinakamalakas na militar sa buong mundo. Dito rin po sa Asia. Taiwan at marami pa pong iba. Ang Singapore, neutral po yan mga sangkay. So, mali po yung sabihin, kumbaga sabi ni BBM, mali yung sabihin na, kumbaga kami pa ang nanggugulo dito sa ano natin, rehiyon, dahil naghahakot po siya ng mga kakampi. Concept of ASEAN centrality are some things that we must use to guide us. Binigyan din rin ni Pangulong Marcos na ang usapin ng kapayapaan sa South China Sea ay issue ng buong mundo. When we talk about the South China Sea, we have to also remember that the South China Sea is the passageway for half of the world trade. And therefore, the peace and stability of the South China Sea and the freedom of navigation of the South China Sea is a world issue. Sa Okay, kasi sinasabi po ng China, yung problema natin, dapat dito lang sa atin, hindi dapat pangimasukan ng mga ibang bansa. Ang problema nga mga sangkay, kung tayo lamang po, maabusuhin po na tayo ng China. Ano na po yan? Proven na po yan. Kahit po yung Vietnam, kahit po yung Japan, lalo na po yung India, maraming karanasan tungkol dyan. Sabi pa nga po ng India, ang problema daw po ng China, okay kausap, pero pagdating sa mga pinapatupad na batas, hindi po nangyayari yung pinag-uusapan. Which is totoo rin po na nangyari. Kaya nga po, ata bumaliktad dito si BBM after po nila mag-usap doon sa China. Kasi ang unang binisita ni Bongbong Marcos, yung China, si President Xi Jinping. Hindi ko nga akalain mga sangay na biglang kakambyo itong si BBM, biglang magiging pro-America at pro-Western na nitong mga nakaraang mga buwan, di ba? Malaki po ang changes, no? At kailangan ang tingin ko dito, kailangan we don't need war. Okay, hindi dapat din kailangan ng gera. Pero kailangan natin ipakita na may paninindigan tayo pagdating po sa ating mga bakuran sa ating teritoryo. Sakop po 'yan ang soberanya ng Pilipinas, sakop po 'yan ang exclusive economic zone ng ating bansa. Na ang layo-layo na po ng China nagpapang-abot pa po sa Scarborough Shoal, 'di ba? Okay, tuloy natin. World issue. Sa arrival speech naman ni Pangulong Marcos matapos ang kanyang official visit sa Brunei at Singapore, tiniyak niya sa mga Pilipino na gagawin ng kanyang administrasyon ng lahat ng paraan upang mapanatili ang kapayapaan sa riyon. Nel Maribuhok, UNTV. Okay, so yan po. Ito po yung general na nilampaso ni BBM. Hindi, mali kasi talaga eh. Sabi, world issue. Sabi ni BBM, when it comes to West Philippine Sea or South China Sea, ito ay world or global issue. Why? Diyan po yung dumadaan daw po yung halos nabanggit niya po yung kalahati po ng mga produkto at marami pa pong iba. So malaki po talagang malaki pong usapin nito kasi kalsada po yan eh. Kumbaga, diyan po dumadaan lahat halos ng mga product ng iba't ibang mga bansa na kinukuha, mga sangkay. Daanan po ang West Philippine Sea or South China Sea. So, pagdating naman po sa West Philippine Sea, dapat itigil na po ng China kasi ang layo-layo po ng kanilang nagpapang-abot pa po sila doon sa Ayungin Shoal. Napakalayo po na po niyan sa China, 'di ba? So, dito mukhang nakontra ni BBM ng husto ang sinasabi nitong Chinese general. Bagamat hindi naman po nagkaroon ng kainitan, walang nagkainitan dito pagdating po sa sagutan, no? Isang tanong, isang sagot, tapos mga sangkay, ganun lang. So, kayo ba? Ano ang inyong opinion sa naging sagot ni Bongbong Marcos sa isang Chinese general? Comment po sa ibaba ang inyong mga opinion. Meron po akong isang YouTube channel.
Sangkay Dyan Daily. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-ingat pong lahat. God bless everyone.